Sa Iron Sphere sect, si Geja ay gumawa ng isang anunsyo na malugod na tinatanggap ang lahat sa Iron Sphere sect. Ipinakilala niya ang sarili bilang Elder Geja, na may pananagutan sa pagtuturo ng mga bagong disipulo. Binanggit ni Elder Geja na ang kanilang presensya ay nangangahulugang pagkilala sa kanilang mga kasanayan. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang pagiging bahagi ng Iron Sphere sect ay nangangahulugan ng pagtatapos ng kasiyahan at kaginhawahan, dahil sila ngayon ay bahagi ng mga tropa ng sekta. Nagpatuloy si Elder Geja sa kanyang talumpati, ipinaalam sa mga disipulo na sila ang pinakamababang antas na miyembro ng sekta, at wala silang nasa ilalim nila. Sila ay aatasan sa iba't ibang gawain at paglilingkod sa mga nakatataas na guro, mga master, at mga nakatatandang kapatid. Sa kabila ng mga mahihirap na tungkulin, makakatanggap lamang sila ng kaunting spirit stones. Binigyang diin ni Elder Geja ang kahalagahan ng personal na pagsisikap at paglinang ng mga kasanayan. Kinilala ng mga disipulo ang kanilang pagkakaunawa, at ipinagpatuloy ni Elder Geja ang pag-assign ng kanilang mga darating na tungkulin. Pagkatapos, lumapit ang isang lalaki kay Sowol at tama siyang tinukoy. Binanggit ng lalaki na hiningi ni Dumbo ang presensya ni Sowol, at nagtanong kung may partikular na gawain si Sowol sa kanyang isip. Inihayag ni Sowol ang kanyang kagustuhan na magtuon sa paglinang ng mga sagradong damo. Kung maaari, kinilala ng lalaki ang kahilingan ni Sowol, ngunit nagbigay ng babala na ang pinuno na namamahala ay mapili, na nagdudulot sa maraming individual na umaalis. Ipinahayag ni Sowol ang kanyang kahandaan na tanggapin ang hamon at nagpasalamat sa pagkakataon. Inatasan ng lalaki si Sowol bilang isang tagapaglinang, na naiiba sa tungkulin ng isang alchemista. Sinabi niya na tutulungan si Sowol sa ngalan ni Dumbo. Tiniyak ni Sowol sa lalaki na ipaalam niya kay Dumbo ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos pinagmamasdan ni Sowol ang tanawin, na naiintriga sa malawak na espasyo ng mga sagradong damo upang artipisyal na palakihin ang kanilang edad, napagtanto niyang ang matinding pagkuha ng enerhiya ng lupa ay mahalaga sa pagpapalawak ng edad ng mga damo. Pinag-isipan niya ang pagkakaroon ng enerhiya sa lugar. Pinag-isipan ni Sowol na ang pagtutok sa paglinang sa isang malawak na lugar ay nangangailangan ng tutok na atensyon. Napagpasyahan niyang bagay sa kanyang kakayahan ang gawaing ito. Tinanong ni Sowol ang tungkol sa pagkakaroon ba ng tao sa lugar. Tumugon ang master ng lugar ng cultivation, si Mokjung, sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa intensyon ni Sowol. Pagkatapos ay ipinakilala ni Sowol ang kanyang sarili bilang bagong recruit na itinalaga bilang tagapaglinang. Kinilala ni Mokjung ang pahayag ni Sowol nang may maikling pagtanggap. Lumapit si Sowol kay Elder Mok upang humingi ng gabay sa kanyang mga gawain sa lugar na naatasan sa kanya. Sa una, medyo naguluhan si Mokjung, at pinayuhan si Sowol na huwag magmadali. Habang pinagmamasdan si Sowol, tila may iniisip si Mokjung. Naisip ni Sowol kung napansin ba ni Mokjung ang kanyang teknik ng pagpapalawak ng antas, kahit na nais ni Sowol na magmukhang nasa ika-12 yugto ng Heavenly Birth. Nang may seryosong mukha, hinarap ni Elder Mok si Sowol ng direkta, na nagdulot ng kaunting pag-aalala kay Sowol. Nag-alala si Sowol na maaaring nakita ni Mokjung ang kanyang panloloko at pinag-isipan ang mga malalalang hakbang. Gayunpaman, sa pagkabigla ni Sowol, biglang pinuri ni Mokjung si Sowol sa kanyang anyo, at inihambing pa siya ng mas favorable sa pinuno ng sekta. Kahit na lumabo ang paningin ni Mokjung dahil sa edad, ipinahayag niya ang kanyang paghanga sa kagwapuhan ni Sowol. Nagulat si Sowol, at tumugon ng may simpleng pagkilala at pasasalamat. Nagkomento si Mokjung tungkol sa hitsura ni Sowol, na tila nagpapahiwatig na may isang kapaki-pakinabang na individual na dumating matapos ang mahabang panahon. Nag-alok siyang basahin ang kapalaran ni Sowol, ngunit magalang itong tinanggihan ni Sowol. Sa kabila ng pagtanggi ni Sowol, ipinahayag ni Mokjung ang kanyang panghihinayang, binabanggit ang kanyang talento sa pagbasa ng kapalaran ng mga tao. Si Sowol ay binigyan ng mga tagubilin na kailangang kabisaduhin ng isang tiyak na aklat sa loob ng 3 araw, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging epektibo sa pagtatrabaho. Binanggit din na matatanggap ni Sowol ang kanyang gawain sa ika-4 na araw, at kung mabibigo siyang kabisaduhin ng aklat, hindi siya makakagawa o mananatili sa lugar. Ipinayo rin ni Mokjung na gamitin ni Sowol ang anumang bakanting silid para sa paninirahan, at ipinagbili na igalang ang 2 senior na naroon. Nang makaramdam na ng pagod at antok si Mokjung,
Ipinaalam niya kay Sewol na ayaw niyang maistorbo, at nagpaalam na magkikita silang muli sa loob ng 4 na araw. Sumagot si Sewol ng simpleng pagsang-ayon at pinabaunan si Mokjung ng mabuting pahinga. Naisip ni Sewol ang detalyadong mga tagubilin, na nagpapahiwatig na malamang si Mokjung mismo ang nagsulat nito. Bagamat may pagsasanay si Sewol sa pag-ani ng mga sagradong halamang gamot at paggawa ng mga dan pills mula sa unang guro, hindi pa siya natutunan ang tungkol sa pagtatanim ng mga ito, na-intrigue siya sa bagong gawain na ito, at sa pakiramdam niya ay napag-aralan na niya ng buo ang aklat ng mga tagubilin. Inisip ni Sewol na simulan na ang plano lalo na't walang ibang nakatingin sa kanya. Tumalon si Sewol at kinuha ang isang kapa mula sa kanyang pouch, na nagpapalit ng anyo upang magmukhang si Wang Tael mula sa Iron Sphere sect. Nang makita siya ni Dongbo, nakilala niya ang kanyang presensya, na ngayon ay nakadisguise bilang si Wang Tael. Pinuri ni Sewol si Dongbo sa pagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa Iron Sphere sect, at kay Elder Wang Tael, na nagpahintulot sa kanya na mag-blend in ng maayos, mapagkumbabang sinabi ni Dongbo na wala yun, at binanggit na pinatawad ni Sewol ang kanyang buhay kaya makatarungan lang nasuklian niya ng pabor si Sewol. Napansin ni Sewol ang pagkakaroon ng isang lihim na safe na bukas lamang sa mga elders, na naglalaman ng maraming spirit stones at mga dharma tools. Ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan sa kanilang progreso, at binigyang diin ni Sewol ang kasaganaan ng mga spirit stones at dharma tools na nakaimbak doon, na nagpapahiwatig na nakamit na nila ang kanilang layunin sa ilang antas. Maayos na tinawag ni Dongbo si Sewol bilang senior, bago niya kinurek ang sarili at tinawag siyang Elder Wang, na nagpapahiwatig ng isang mahalagang problema. Tinanong ni Sewol kung ano ang problema, at ipinaliwanag ni Dongbo na nang bumalik siya, tinanong ng pinuno ng sekta kung bakit hindi niya kasama si Elder Wang. Dahil dito, personal na hiniling ng pinuno ng sekta ang presensya ni Elder Wang. Pagkatapos ipinaalam ng tagapaglingkod sa pinuno ng sekta na hinihingi ni Elder Wang ang isang pagpupulong, inutusan ng pinuno ng sekta ang tagapaglingkod na papasukin si Elder Wang. Pagpasok ni Wang Tael, binati niya ang pinuno ng Iron Sphere sect na si Wu Hyogi, at binanggit na matagal na silang hindi nagkikita. Natuwa si Wu Hyogi na makita muli si Wang Tael, at inalok siya ng kanyang paboritong nectar liquor para sa kasiyahan. Malugod na nagpasalamat si Wang Tael kay Wu Hyogi para sa mungkahing iyon. Ipinahayag ni Wu Hyogi ang kanyang mga alalahanin kay Elder Wang, inamin na nag-aalala siya nang biglang umalis si Elder Wang nang walang abiso, at inaasahan niyang agad itong babalik. Gayunpaman, nagulat siya na ngayon lang bumalik si Elder Wang. Inamin ni Wang Tael ang abala na idinulot niya sa pinuno ng sekta at binanggit na ipinagbigay alam ni Dongbo na bumalik ng mas maaga. Ang sitwasyon, ipinahayag ni Wu Hyogi ang kanyang pagkamausisa, at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Wang Tael na may nangyari sa pagitan ng pinuno ng sekta at Elder Wang, at pinaginalaan niyang may kinalaman yun sa mga binanggit ni Dongbo. Pinakalma ni Wang Tael si Wu Hyogi, sa pamamagitan ng pagsasabing bumalik na siya. Kinilala ni Wu Hyogi ang katotohanan sa sinabi ni Wang Guang, at sinabing walang saysay ang pagbibintang sa kanya para sa sitwasyon. Ipinahayag niya na ang mga paghahanda ay umuusad ng mabagal sa kawalan ni Elder Wang, kaya't kumuha siya ng maraming bagong disipulo. Tinanong ni Wu Hyogi, kung nakita ba ni Elder Wang ang mga bagong disipulo sa kanyang pagdating. Si Wang Tael ay tumugon na wala siyang interes sa mga bagong recruit kaya hindi niya binigyan ng pansin ang mga ito. Inisip ni Wang Tael ang kahulugan sa likod ng mga paghahanda at ang malaking pagpili ng mga disipulo. Iniisip kung ito ba ay paghahanda para sa isang makabuluhang pangyayari. Tinukoy ni Wu Hyogi na ang mga bagong disipulo bilang mga bagong pisa na sisiw, nagbalik tanaw sa kung paano si Elder Wang mismo ay nasa katulad na posisyon noong sumali siya sa grupo. Inamin niya na karamihan sa mga bagong disipulo ay hindi mabubuhay, ngunit sa kanila, ang iilan ay lalabas bilang makapangyarihang mga nilalang, katulad ng saamugi, malaking butiki, maliit na dragon na walang sungay, o serpiente ng dagat katulad ni Elder Wang. Ikinonekta ni Wang Tael ang pagbanggit ng hukbo sa misteryosong pangyayari na nabanggit na noon. Malungkot na sinabi ni Sewol na nagpapanggap bilang si Wang Tael na may paparating ba na digmaan. Sumang-ayon si Wu Hyogi, na binanggit na ang paparating na digmaang ito ay lubos na naiiba mula sa nakaraang digmaan. Binanggit niya na sa nakaraang labanan, karamihan sa mga puwersa ay naka-align sa kanilang panig anuman ang kanilang mga pampulitikang pagkakakilanlan.
Ibinahagi ni Wu Hyogi kay Wang Tael na nasaksihan niya ang mga pinuno at matanda ng pamilyang So mula sa Choksan na nahulog sa isang nakamamatay na bitag kamakailan. Inilapat niya ang kanilang pagkatalo sa nagbabagong agos ng sitwasyon. Ipinahayag ni Wu Hyogi ang kanyang kasiyahan na sila na ngayon ang mamamahala sa minahanang Spirit Stone ng pamilyang So. Kinilala ni Wang Tael ang masusing pagpaplano ni Wu Hyogi sa endeavor na ito. Ipinahayag ni Wang Tael ang kanyang pananabik at kasiyahan sa posibilidad ng paghaharap at pagwasak sa mga miyembro ng sekta ng katarungan. Ikinonekta niya ang kakulangan ng mga tao mula sa pamilyang So mula sa Choksan na pumupunta sa Lone Spirit Land, sa patuloy na paghahanda para sa nalalapit na digmaan. Sinabi ni Wu Hyogi ang tungkol sa lumalaking pag-aalala niya dahil hindi makita si Elder Wang. Humingi ng paumanhin si Wang Tael sa pag-abala kay Wu Hyogi, ipinaliwanag na lahat ng kanyang mga aksyon ay nakatuon sa paghahanda para sa nalalapit na digmaan. Ipinabatid ni Wang Tael kay Wu Hyogi na siya ay aalis, na balak bumisita sa Sacred Flower Treasury para gawin ang huling paghahanda para sa nalalapit na digmaan. Natawa si Wu Hyogi at ipinahayag ang kanyang kasiyahan, pakiramdam na mas panatag sa presensya ni Wang Tael, at inaasahan ang mga darating na pangyayari. Inaasahan ni Sowol ang nalalapit na pagdanak ng dugo sa Yangzhou. May mga tsismis na ang sekta ng katarungan at sekta ng kasamaan at ang kanilang mga pamilya ay nasa matinding kompetisyon laban sa isa't isa. Ang pamilya ni Garyong, bilang isang pamilya ng mga immortal, ay tiyak na magtatagumpay sa nalalapit na digmaan. Gayunpaman, naramdaman niyang hiwalay siya sa sitwasyon, at nagpa siya na anuman ang mangyari ay mangyayari. Nagpa siya si Sowol na kunin ang kayamanang naipon ni Wang Tael at mawala, ilayo ang sarili sa paparating na labanan. Namangha si Sowol sa pagkakataon na masaksihan ang mga sagradong bulaklak at makapasok sa bodega na laan para sa mga elder at mga may mataas na ranggo. Napansin niya ang mahigpit na mga hangganan at regulasyon na umiiral sa loob ng sekta, na binibigyang diin ng eksklusibong, at kontrol na pinapanatili sa mga ganoong lugar. Binasbasa ng mga tagapaglingkod si Elder Wang ng may paggalang. Inutusan sila ni Wang Tael, na buksan ang Sacred Flower Treasury, dahil kailangan niyang kunin ang ilang mga bagay. Agad na sumunod ang mga tagapagsilbi at binuksan ang kayamanan ayon sa kanyang kahilingan. Nagtaka si Sowol nang malaman niyang kailangan ng 4 na alkamistang gumagamit ng nasa antas ng Law of Spirit Energy para buksan ang kayamanan, na nagpapahiwatig ng halaga ng mga bagay na nakatago rito. Inutusan ng isang nakatatandang lalaki si Wang Tael, na sundan lamang ang kanyang mga yapak sa loob ng kayamanan. Tinanggap ni Wang Tael ang kanyang pagsunod sa mga tagubilin. Namangha si Sowol sa katotohanang tila 2 silid lamang ang lapad ng kayamanan, subalit naglalaman ito ng isang napakalawak na subspace. Ang obserbasyong ito ang nagtulak sa kanya na isipin na ang sekta ng Iron Sphere ay hindi dapat minamaliit dahil sa kanilang taglay na kahangahangang kakayahan at mga mapagkukunan. Inanunsyo ng nakatatandang lalaki ang kanilang pagdating at ipinaalam kay Wang Tael na dapat niyang malaman kung paano buksan ang pintuan, kaya't gagabayan lamang siya hanggang doon. Tinanggap ni Wang Tael ang mga tagubilin, nakaramdam ng kaba si Sowol dahil napagtanto niyang hindi niya alam kung paano buksan ang pintuan. Nag-aalala siya dahil hindi siya naabisuhan ni Dongbo tungkol dito. Napansin ng nakatatandang lalaki ang pag-aalinlangan ni Wang Tael, at tinanong siya kung may problema ba. Siniguro ni Wang Tael na wala namang issue. Naisip ni Sowol ang paggamit ng pang-emergency na bote upang buksan ang pintuan, ngunit napagtanto niyang kung mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kakaharapin niya ang 4 na alkamistang nasa antas ng Low Spirit Energy pati na rin ang buong sekta ng Iron Sphere. Biglang may naisip siya tungkol sa pang-emergency na bote at sa wakas, nalaman niya kung paano buksan ang pintuan. Sa wakas, matagumpay na nabuksan ang treasury. Natapos ni Sowol ang kanyang tungkulin sa mga kayamanan. Isang tagapagsilbi ang bumati sa kanya at sinabing mag-ingat. Kinilala ni Wang Tael ang pagkumpleto ng gawain. Naniwala si Sowol na sa pagkilos na ito, mawawala si Wang Tael sa mundo. Napatawa si Sowol sa kanyang sarili, iniisip kung ano ang magiging reaksyon ng pinuno ng sekta kapag nalaman niyang nawala si Wang Tael. Mapayapang humiga si Sowol sa paanan ng bundok Jiunghua, pinagninilayan ang katahimikan ng kapaligiran. Mahirap isipin na may darating na digmaan. Naniniwala si Sowol na pabor sa kanya si Lord Mokjung,
kaya't nagpa siyang magsanay doon pansamantala. Nakita niya itong pagkakataon upang pinuhin ang ika-6 na anyo ng Destruction Sword Arts, habang sabay na natutunan ang mga pamamaraan ng cultivation, epektibong natamo ang dalawang layunin ng sabay. Habang may isang lalaking papalapit, nag-isip si Sowol tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang lugar ng kultibasyon ay ipinagbabawal sa mga karaniwang disipulo, kaya't napaisip si Sowol kung si Mokyung ba ito. Isa sa mga disipulo ni Mokjong, nilapitan si Sowol ng disipulo at sinabihan siyang tumigil sa pagiging tamad bilang isang disipulo ng dakilang sekta ng Iron Sphere. Sumagot si Sowol, ipinaliwanag na katatapos lamang niya sa kanyang mga tungkulin at nagpapahinga lamang. Naguguluhan, tinanong niya ang pagkakakilanlan ng disipulo. Nabigla ang disipulo sa tila hindi pagkilala ni Sowol, at tinanong ang pangalan at kasamahan ni Sowol sa loob ng sekta. Nakilala ni Sowol ang lumapit na lalaki bilang dakilang nakatatandang kapatid na si Wu, at humingi ng paumanhin kung may nagawa siyang kabastusan. Ipinakilala niya ang sarili bilang Wun Sowol mula sa lugar ng kultibasyon. Kinilala ni Wu ang pagkumpleto ni Sowol sa kanyang trabaho sa kultibasyon at pinayuhan siyang huwag hayaan ng iba na makita ang kanyang kapabayaan sa hinaharap. Tinanggap ni Sowol ang payo na nangangakong aalalahanan ito sa hinaharap. Tinanong ni Sowol si Wu tungkol sa kanyang presensya sa lugar ng pagsasaka na ipinagbabawal para sa mga karaniwang disipulo. Si Wu, na kinilala ang kanyang sarili bilang great disipulo ng sekta, ay nagpatunay na wala siyang lugar na hindi maaaring pasukin. Naiintindihan ni Sowol ang sitwasyon at inamin ang kanyang kakulangan sa kaalaman dahil sa kanyang kamakailang pagdating sa lugar. Napag-isip-isip ni Sowol na si Wu ay ang anak ng pinuno ng sekta, ay maaaring lihim na nag-aani ng mga sagradong halamang gamot. Naramdaman niyang may pinaplano si Wu. Si Wu, na namumula, ay pinatawad si Sowol sa kanyang kamangmangan tungkol sa kanyang katayuan, at nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ng nakababatang kapatid na si Mokyung. Inamin ni Sowol na hindi niya alam ang lokasyon ni Mokyung, na sinabing sa kabila ng pagtatrabaho niya sa lugar ng pagsasaka sa loob ng mahigit kalahating buwan, hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong makasama siya. Ipinahayag ni Wu ang kanyang unang impresyon na pinalad si Sowol na makapagtrabaho sa lugar ng pagsasaka, ngunit nagbago ang kanyang isip nang malaman ang higit pa tungkol sa sitwasyon ni Sowol. Nagsabi siya na tila kawawa si Sowol na nakabaon sa lupa. Sinasabi lamang niya na gusto niya ang kanyang buhay sa lugar ng pagsasaka. Nagkibit-balikat si Wu sa kasiyahan ni Sowol sa pag-aalaga ng mga damo, na inaakalang hindi niya pa nakita ang mukha ni Mokyung. Ipinahiwatig niya na magiging mas masaya si Sowol kapag nakita na siya. Nag-usisa si Sowol kung tunay nga bang kaakit-akit si Mokyung. Tumawa si Wu na may saya sa tanong ni Sowol, na binigyang diin na si Mokyung ay kilalang pinakamagandang babae sa Iron Sphere sect. Ipinahayag ni Wu ang kanyang sorpresa kung paano ang anak ng Panginoon ng lugar ng pagsasaka ay napakaganda. Tila naintindihan nito ni Sowol. Pagkatapos ay binanggit ni Wu na siya ay tila hindi nakapagsimula dahil si Mokyung ay nakatira sa bahay sa loob ng lugar ng pagsasaka, na nagpapahirap para sa kanya na lihim na masilayan siya. Tinanong ni Sowol ang kakayahan ni Wu na makapasok sa kahit anong lugar bilang malaking disipulo. Humiling si Wu kay Sowol na itago ang kanyang pagdating mula sa parehong Panginoon at kay Mokyung, na nangangako ng magandang posisyon bilang kapalit. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay naputol ng sigaw ng isang babae na tumatawag kay Senior Brother Wu. Nagulat si Wu at tumugon sa tawag, kinilala ang boses na kay Mokyung. Pinagalitan ni Mokyung si Wu, sa lihim na pagpunta sa lugar ng pagsasaka muli sa kabila ng kanyang naunang babala. Binigyan siya ng banta na agad na ipapaalam ito sa pinuno ng sekta. Sinubukan ni Wu na ipaliwanag, na sinasabing ito ay hindi pagkakaintindihan. Inilipat niya ang sisi kay Sowol, na sinabing nawala ang bagong lalaki at sinadya niyang dinala ito doon. Nakilala ni Mokyung si Sowol, na kinumpirma ang kanyang pagkatao at tinanggap siya ng magalang bilang senior sister. Ipinaliwanag ni Mokyung na dahil ang sekta ay nasa bundok, naiintindihan na ang mga bagong dating ay madaling maliga. Ngunit pinayuhan niya si Sowol na iwasan ang pagbigay ng abala kay Wu sa hinaharap. Pumayag si Sowol na sundin ang payo ni Mokyung. Biglang sumabat si Wu. Iginiit na ayos lang siya at kaya niyang ibalik si Sowol kung sakaling maligaw ito muli. Nagpasalamat si Mokyung kay Wu sa pagdala kay Sowol sa lugar ng pagtatanim at hiniling na bumalik na ito. Namula si Wu at sumang-ayon, inamin ang utos. Napansin ni Sowol ang kilos ni Wu at napansing tila may gusto si Wu kay Mokyung.
Nagsabi si Makyam na mukhang pinahirapan ni Wu si Sewol ng husto. Nahiya si Sewol at itinangging naging abala si Wu sa kanya. Binanggit ni Makyam na baka binigyan si Sewol ng mga libro ng kanyang ama. Inutusan niya si Sewol na bumalik kinabukasan upang matutunan ng tungkol sa pagtatanim. Tumango si Sewol bilang pagsang-ayon sa mga utos ni Makyam. Isinaalang-alang ni Sewol si Makyam bilang isang makatuwirang tao, hindi tulad ng kanyang ama. Nagpasya siyang matutunan ng tama ang pag-aalaga ng sagradong mga halamang gamot. Naisip ni Sewol na naaawa siya kay Wu, na pagtanto niyang nahulog ito sa isang taong mahirap makuha ang damdamin. Biglang pinatigil ni Makyam si Sewol at tinanong ang tungkol sa kanyang kakayahan, na ikinagulat ito ni Sewol. Laking gulat ni Sewol sa tanong, at napuno ng mga katanungan ang kanyang isip, hindi siya makapaniwalang maaaring napansin ni Makyam ang kanyang lihim na pamamaraan. Namangha si Sewol sa pagkaalam na si Makyam, na inisip niyang isang alkemistang nasa antas ng heavenly birth, ay isa palang enlightened ng yin at yang praktisyoner, na mas mataas pa ang antas kaysa sa kanyang kaalaman sa law of spirit energy. Sumagot si Sewol, kunwaring walang alam sa mga tanong ni Makyam. Hindi kumbinsido si Makyam at sinabi na hindi naman mukhang bingi si Sewol. Kaya't nagtaka kung bakit ang isang alkemistang nasa antas ng law of spirit energy tulad niya ang magpapanggap na nasa antas ng Dan development at pumunta sa lugar ng pagtatanim. Naisip ni Sewol na nalaman ni Makyam ang kanyang pagpapanggap, namangha siya sa katalinuhan ni Makyam, iniisip ang lawak ng kanyang kakayahan, ipinaliwanag ni Sewol na dumating siya sa lugar ng pagtatanim dahil interesado siyang matuto kung paano mag-alaga ng mga sagradong halamang gamot. Binanggit niya na ang enerhiya at kapayapaan ng lugar ay nagbibigay daan sa kanya na mag-focus sa kanyang pagsasanay. Sa mariing boses, sinabi ni Makyam na hindi siya sigurado kung mapagkakatiwalaan si Sewol at tinanong kung mayroon siyang maibibigay na dahilan para hindi siya patayin. Tinanong ni Sewol kung gaano kabigat ang pagpapapatay sa isang tao dahil lang sa pagtatago ng antas, na ikinumpara sa pagkukunwari ni Makyam bilang isang heavenly birth na praktisyoner at nanatili sa lugar. Ipinagtanggol ni Makyam ang kanyang mga aksyon, sinabing itinago niya ang kanyang mga kakayahan upang maiwasan ang gulo. Ipinahayag ni Sewol na ganoon din ang kanyang ginawa, binigyang diin na magkatulad ang kanilang intensyon. Kakamot-kamot si Makyam sa ulo at nagdesisyon. Inutusan niya si Sewol na mag-ayos ng silid malapit sa tirahan niya, sinabing personal niyang babantayan ito. Binalaan si Sewol na ang anumang tanda ng kahinahinalang kilos ay may kalakip na mabigat na parusa. Sumang-ayon si Sewol na sundin ang kanyang mga utos. Napagtanto ni Sewol ang matigas na panlabas ni Makyam, ngunit naniniwalang isa siyang mabuting tao na nais lang protektahan ang mga mahal sa buhay mula sa kapahamakan. Habang nagsasanay gamit ang mga manual, inisip ni Sewol na napakahirap ng mga ito. Pinag-isipan niya kung ilan ng mga alchemista ang maaaring napatay ni Wang Tael upang makalakam ng ganoong karaming mga spirit stone. Tiningnan ni Sewol ang mga librong walang pamagat. Bawat isa ay naglalaman ng pananaw ng isang tao. Naisip niya na pinili lang ni Wang Tael ang mga pinakamahalagang pananaw mula sa mga ninakaw niya. Naintriga si Sewol sa isang teknika, isinasaalang-alang niyang subukan ito. Natuklasan ni Sewol ang isang kahangahangang kakayahan na lumikha ng kopya gamit lamang ang kaunting espiritual na enerhiya. Binanggit sa librong nabasa niya na maging ang isang enlightened alchemistang may espiritual na enerhiya ay maaaring hindi mapansin ito. Naguguluhan si Sewol kung bakit hindi ginamit ni Wang Tael ang teknika na ito. Habang mas malalim niyang binasa, nalaman niya ang hamon sa pagkontrol sa kopya ng may malay tao, may panganib na mahuli. Minsan ang isa ay maaaring manatiling nakapako na parang manika habang ginagamit ang teknika. Isang ideya ang sumagi kay Sewol habang iniisip niyang kontrolin ang kopya sa pamamagitan ng paghahati ng kanyang kamalayan, gamit ang chant of black ice na katulad ng pagsasagawa ng mga sining ng espada ng distraction. Buong tuwa niyang sinabi na naniniwala siyang ang teknika ay perpekto para sa kanya na pinino na ang chant of black ice, pinasya niyang pangalanan ang walang pangalang teknika na alter ego. Napagtanto ni Sewol na may nagmamasid muli sa kanyang enerhiya. Nais niyang sanayin ang ikalawang bahagi ng mga anyo ng sining ng Destruction Sword Arts. Mula nang umabot siya sa Law of Spirit Energy, ilang panahon na ang nakalilipas. Nahirapan siya sa sitwasyon, nararamdamang limitado dahil sa patuloy na pagmamasid, naisip niya kung may alternatibong paraan ng pagsasanay nang hindi laging binabantayan. Tinanong ni Sewol kung nasa loob ba si Makyam.
at sumagot siya na tinanong kung ano ang kailangan niya. Napansin ni Sowol ang pagkakaiba sa oras na ipinakita ni Mokyum ang kanyang nakamamatay na aura. Nagsimula siyang maunawaan kung bakit si Woo ay nahumaling sa kanya. Pinapahayag ni Mokyum kay Sowol na sabihin kung ano ang nais niyang talakayin, tinanong kung mayroon ba siyang partikular na pakay. Sinabi ni Sowol na nais niyang magsanay, at tinanong ni Mokyum kung bakit niya kailangan siyang abalahin para doon. Binanggit niya na maliban kung plano niyang magnakaw ng sagradong mga halamang gamot upang kainin, wala siyang pakialam sa kung paano niya pinipino ang kanyang mga kapangyarihan, at hinimok siyang magpatuloy sa kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag ni Sowol na mag-eensayo siya ng kanyang sining ng espada at nag-aalala siyang baka makaabala ito kay Mokjong. Tinatanong ni Mokyum kung anong klaseng sining ng espada ang balak sanayin ni Sowol. Si Sowol, na naging palihim sa mga detalye, ay binanggit na ito ay isang espesyal na uri ng espada na hindi niya maaaring ipaalam. Gayunpaman, dahil sa pag-aalinlangan ni Mokyum sa kanya, naisip niyang mas mabuting ipaalam ito sa kanya at humingi ng pahintulot. Pumayag si Mokyum sa kanyang pagsasanay ngunit may idinagdag siyang kondisyon. Ipinahayag ni Mokyum na nais niyang obserbahan ang pagsasanay ni Sowol, sinasabing hindi niya papayagan itong malayang gamitin ang espada nang hindi nalalaman ang intensyon nito. Tinanong niya kung sang-ayon ba si Sowol sa ganitong maingat na pamamaraan. Binanggit ni Mokyum na kung hindi makakasunod si Sowol, hindi niya papayagan ang pagsasanay nito. Ipinakita niya ang kanyang pag-aalinlangan kung ang tinatawag na espesyal na espada ay matutunan ba talaga sa isang maikling obserbasyon lamang. Bagaman ayaw niyang ipaalam ang espesyal na espada ng kanyang guro, alam ni Sowol na nang walang orasayon ng Chant of Black Ice, ay magiging mahirap para kay Mokyum na maunawaan ang sining ng Destruction Sword Arts. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalala, pumayag si Sowol na ipakita ang kanyang pagsasanay sa kanya. Binalaan niya si Mokyum ukol sa lakas ng teknika at hiniling na maging maingat ito upang hindi matakot. Si Mokyum, na interesado sa kakayahan ni Sowol, ay nag-isip na obserbahan ang kanyang pagsasanay. Ipinakita ni Sowol ang unang porma ng sining ng espada na Flying Swallow Energy Strike, na sinundan ng pangalawang porma na Water Cross Counterattack, at Yin at Yang Junction. Bilang resulta, isang malaking puno ang nahati ng kanyang espada. Pinagmasdan ni Mokyum ang ipinakitang kakayahan ni Sowol at namangha sa kanyang husay. Kinilala niya ang pambihirang kakayahan nito at napagtantong wala ni isang teknika mula sa Iron Sphere Sect ang makakapantay sa ipinakitang galing ni Sowol. Inilabas ni Sowol ang ikalimang porma, Dark Counter Current, at ipinagpatuloy ang pangalawang kalahati ng sining gamit ang ikapitong porma, Touch of Mist. Sa pamamagitan ng kanyang kasanayan sa espada, nahati niya ang malaking puno sa mga piraso, bagaman nangangailangan ng malaking espiritual na enerhiya ang paggamit ng mga pormang ito, nakita niya itong epektibo sa pagsasanay. Namangha si Mokyum sa natatanging husay ni Sowol sa espada, kinilala ang kahangahangang kalikasan nito. May sarili siyang malawak na espiritual na enerhiya, ngunit naramdaman niyang hindi ito nagagamit ng tama kumpara sa husay ni Sowol. Si Sowol, na nakaramdam ng pagkakulang, ay nagpahayag ng kanyang pagkabahala na baka ang kanyang kakulangan sa husay ay nagdulot ng abala kay Mokyum. Subalit tiniyak ni Mokyum, na ang mga ipinakita niyang teknika ay tunay na kahanga-hanga. Binanggit ni Mokyum na marahil mayroong malaking dahilan kung bakit si Sowol ay masigasig at nagmamadaling magpraktis. Ipinahayag ni Sowol ang pasasalamat sa kanyang pangunawa at inamin na ang teknika ay mahirap para sa kanya. Sinabi niyang nakapagsimula pa lamang siya sa pag-aaral nito at binigyang diin ang pangangailangang magsanay ng husto upang hindi masayang ang mahalagang teknika. Si Mokyum, na hindi mapakali, ay nagpahayag ng inis sa sinabi ni Sowol ukol sa pagsasanay ng husto. Binanggit niya na si Sowol ay nakulong sa kanyang silid gabi-gabi sa loob ng isang buwan, subalit kahit sinubukan niyang sundan ang teknika, wala pa rin siyang progreso. Nakakadismaya kay Mokyum na sa kabila ng kanyang pagsisikap, wala pa rin siyang natutunan sa teknika. Narinig ni Mokyum na may paparating, kaya't dali-dali siyang lumabas at nakita si Sowol. Tinanong niya kung magpapraktis ba ito sa araw na yon, at sumagot si Sowol na iba ang kanyang gagawin ngayon. Nag-alok si Mokyum na obserbahan siya kahit na hindi niya alam ang aktibidad. Pinahalagahan ni Sowol ang kanyang alok at binanggit na may pabor siyang hihilingin. Naging mausisa si Mokyum, at tinanong ang pabor na yun. Sagot ni Sowol, sa paraang palihim, ay humiling kay Mokyum na hulaan kung sino sa kanyang mga anyo ang totoong siya.
Matapos ito, si Makyong, na may tiwala, ay itinuturo si Sowol at kinilala siyang ang totoong siya sa gitna ng mga kopya. Nabigla si Sowol at tinanong kung paano niya nalaman. Patuloy na itinuturo ni Makyong ang tamang Sowol sa gitna ng mga kopya. Sinasabing napakadali lamang nito. Hinamon niya si Sowol na lumikha pa ng higit pang mga kopya upang subukan ang kanyang kakayahan, na kumpiyansang makikilala pa rin niya ang tunay na Sowol. Tinanong ni Sowol kung paano nalaman ni Makyong ang tunay na siya sa gitna ng mga kopya. Ipinaliwanag ni Makyong na nasanay na siya sa teknika. Iminungkahi niyang mas mabuting mag-focus si Sowol sa pagpraktis ng kanyang espada. Inamin ni Sowol ang halaga ng teknika ng pagkopya at nagpahayag ng intensyon niyang matutunan ito. Layuning magsanay hanggang kaya niyang linlangin na si Makyong. Mausisa, tinanong ni Makyong kung naniniwala ba si Sowol na makakamit niya ang layuning iyon. Binanggit ni Sowol na sa pagkakataong ito ay magiging mas hamon ito dahil pinarami niya ang bilang ng kanyang mga kopya sa 3. Sinabi ni Makyong na tila hindi pa naranasan ni Sowol ang mga mapapait na realidad ng mundo, sinasabing kahit gumawa siya ng 100 kopya, wala itong silbi sa kanya. Iminungkahi niyang kumpirmahin ito at pagkatapos ay huminto, nagpanukala ng isang pastahan, naintriga si Sowol sa ideya ng pastahan, ipinaliwanag ni Makyong ang mga kondisyon. Kung matutukoy niya ang totoong Sowol, siya ang mananalo. Mausisa si Sowol kung ano ang makukuha ni Makyong kapag nanalo. Sagot ni Makyong, gusto niyang matutunan ang teknika ng espada ni Sowol.